Diretso ngayon tayo dito sa isang distraction o diversion na ginagawa ng mga DDEBs o ng mga DDEBACs. O, puntahan natin to mga kababayan. Kasi mga kababayan, meron nung kasing kaninang sa inabutan ko to kanina umaga nung unang nagpakita si Ramil Madriaga. Nabanggit niya na siya daw ay nagbigay ng painting kay Sara Duterte. Oo. Siya daw ay nagbigay ng painting kay Sara Duterte, mga kababayan. Walang problema. Pero ngayon, mga kababayan, yung statement na yon ay ginagamit ng mga DDS para patunay, quote-unquote, para patunay na si Ramil Madriaga ay sinungaling. Yun ang ginagamit na lang ngayong salita. Kaso may problema sila doon, guys. May problema sila doon. They are focusing on the wrong thing. They are focusing on the wrong thing. And even if sabihin natin nagkamali ng bato ng salita si Ramil Madriaga, it doesn't negate the fact that the painting does exist, and number two, that it was made by one of his scholars. Yun. Hindi nyo maikakaila na nandoon nag-exist yung painting at ginawa ng isang scholar yung painting. Papaliwanag ko kung bakit. Kasi pinapaviral to ng mga DDS ngayon. Etong statement ni Tanya Gaisano Lee. By the way, Gaisano, ang unang-una kong agad naisip, yung Gaisano family. Yung Metro Gaisano. Mayayaman yan eh. Mga billionaire yan. Sila yung may-ari ng Metro Gaisano Mall. So, mayayaman mga negosyante yan. Marami niyan sa Mindanao, yung mga Gaisano Mall, marami niyan sa Mindanao. Hindi ko lang alam kung na-penetrate na nila ang Visayas. Parang mas konti sa Visayas no? Or meron din yata sa Cebu City. But anyway, mayayaman yung mga yan. Mayayaman yan. Ngayon, mga kababayan, na-trigger sila kasi dahil sa statement na ito. Okay, pakinggan natin ha. Pero nandito sa ilalim yung kwento. Ayan. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind Sorry. the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. What is the relation of that? Ayun. So, ang ini-issuehan nila mga kababayan, etong painting na ito sa likod. Ayan. Yung painting na yan sa likod. Ini-issuehan nila yan. Ito mga kababayan, pag in-enlarge nyo, ito yan. Ito yan. May pirma naman. Ayan yung pirma So alam natin, malalaman natin agad kung sino yung artist. At malalaman din natin kung kailan ginawa yung painting. This is 2020. Ayan 2020. Medyo mahilig din kasi tayo sa art, guys medyo mahilig din tayo sa art. So, 2020, ito yung signature nung artist. 2020, nagawa o natapos itong painting na ito. Hindi natin alam, mga kababayan, kung ito ay si Sara Duterte. Hindi natin alam, Hindi natin alam. Pero kasi, ang sabi dito sa post ni Tanya Gaisano Lee, 2021 daw niya ibinigay. Okay. 2021 daw niya ibinigay. Meaning, mahigit isang taon nang nasa kanya yung painting. Okay? Mahigit isang taon nang nasa kanya yung painting. Ngayon, kung si Sara Duterte itong nasa painting na ito,
Hindi natin sigurado. Or if this is inspired by Sara Duterte, si Gaisano lang ang makakapagsalita niyan. Sabi niya si Sara daw, ewan ko, andito yung signature niya 2020 yung signature Ate Trexie, 2020 yung signature, hindi naman 2021 di ko 2021, di mas malinaw. Pero sige, sabihin natin, let's play the devil's advocate. Sabihin natin, inspired etong painting na ito by Sara Duterte. Sabihin natin inspired. Wala problema. Sige, edi inspired. Oo. Pero ang sinabi ba ni Ramil Madriaga, number 1, yung kanyang painting, siya, yung estudyante na yon ang gumawa ng painting. Hindi ho. Balikan ho natin ang statement ni Ramil Madriaga. Kasi medyo mahina sa comprehension ng mga DDS Ito sabi. Tapos kinuha po ng Presidential Security. Ito. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Pinagawan ng painting na yan. Pinagawa ko po ng painting na yan. So, ibig sabihin, para babayan, Tagalog na nga ito Dapat mas naiintindihan. Tagalog na ito Pinagawa ko po ng painting na yan. So, ibig sabihin, the painting was already existing before yung version niya was created. Nai-get yung ibig kong sabihin? Ibig sabihin, pinakopya itong painting na to. Ganun lang naman kasimple. Nag-e-exist na yung painting. Pinakopya niya ngayon. Kopyahin mo. Sabi dun sa kanyang scholar. Fine arts daw Kopyahin mo. Pinagawa ko po ng painting na yan. Oo. Kaya nga mga kababayan, kaya nga sabi ko kanina, kahit sabihin nila na hindi si Ramil Madriaga ang nagpagawa nito o nagpa-commission nito, hindi mo maitatanggi that there was a painting created by a scholar of Ramil Madriaga. Ayan na ito, mga kababayan, kahulman ng muka ni Sara Duterte, di ba? Wag na natin lagay ang pangalan niya kasi baka bata pa to, maano pa tayo, data privacy. Ayan. Ayan. Di ba? Mas kamukha ito ni Sara Duterte? Kamukha ba to ni Sara? Parang nga hindi si Sara yan So, ibig sabihin, pinagawa ko po ang painting na yan. Pinakopya itong painting na to, at inilagay yung mukha ni Sara Duterte. Di ba? Di ba nagkaroon ng gantong buhok si Sara Duterte nung panahon ng kampanya? Ngayon, mga kababayan, kung ito ay inspired ni Sara Duterte, bakit hindi niya kamukha? Di ba? Ba't hindi niya kamukha? Dito sa isa, sa gawa ng bata, kamukha niya. Pati yung hulma ng mukha, Sara Duterte na Sara Duterte din Hindi niya maikakaila na si Sara Duterte ito Yung isa kamukha ni Lenny. Oo nga, no? Yung isa kamukha, ito kamukha ni Lenny, no? Oo. Mas kamukha ni Lenny. Diba? Hindi ko alam kung nare-realize to ng mga DDS na pumupula kasi. O kinakain lang talaga sila ng kabobohan nila at ayaw nilang intindihin. Or kinakain lang pala sila ng kanilang pagka-DDS at ayaw nilang intindihin. Ang pinagawa ni Ramil Madriaga, ito sa batang ito. Huwag na natin isama yung kanyang pangalan. Kamukha ni Sara, Di ba? Yan yung hulma ng mukha ni Sara Duterte. Teka, hanapin natin yung picture niya na ganyan ang hair.
Ano ba itsura niya noong 2021? Hanapan natin siya ng mukha na na ganyan. Yung short hair. Ito oh. Papakita ko sa inyo. Feeling ko ito yung pinagkopyahan yan eh. Papakita ko sa inyo ha. Wait lang. Wait lang. Ito na. Oh. Di ba yan? Obvious na obvious ang pinagkopyahan. So mga kababayan, malinaw na malinaw yung sinabi ni Ramil Madriaga. Pinagawa niya yung painting para mas makamuka ni Sara Duterte. Kaya niya pinagawa. Ang layo nitong isa oh. So ang ginawa, kinuha yung katawan, kinopya yung, pero syempre intellectual property, hindi pwedeng kopyahin ng bata na kopyang-kopya. Kailangan niyang ibahin yung itsura, design netong damit. Kaya magkaiba yung design, no? Tingnan niyo dito. 'Di ba? Dito parang puro abaka lang. Oh, dito sa kanya, sa babata, may flowers. Oh, may flowers, ayan no. Oh, may flowers. Tapos, etong muka, ito yung mukha ni Sara noong 2021. So, pwedeng iniregalo to. Walang problema doon. Iniregalo. Ibinigay, di ba? Walang problema. Iniregalo. Sige, walang problema. Binigay. Pero mga babayan, 2020 pa to. Mamaya ka na, Marco Beta. Ayan, 2020 pa yan. Ayan, no? Gawa na to. At nairegalo to kay Sara Duterte. Oh, sabihin natin, 2021, ibinigay daw. Yun ang sinabi ni yun ang sinabi ng creator. O, di wag natin questionin. Di ba? 2021 niya ibinigay. Pero kasi, nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya. Painting ni Sara Duterte. Mukha ba ni Sara Duterte to, guys? Hindi, di ba? Wala nga, ni Hulma ng mukha eh. Si Sara Duterte, nagkaroon lang ng panga nung naging vice president na siya. Doon na siya nagkaroon ng panga. Huwag niyo itatanggi, mga kababayan, ha? Totoo yan. Nagkaroon lang si Sara Duterte ng panga nung naging vice presidente na siya. Kaya nga mas kamukha niya tong isa eh. Kaya nga nung sinabi ni Madriaga, nagpagawa ako ng painting niya. Painting ni Sara Duterte. Eto yun. Diyos ko, ang bobobo nyo mga DDS kayo. Diba? Napakalayo sa itsura ni Sara Duterte nito, oh. Ito yung kamukha eh. Ngayon, ano pang sinabi ni Madriaga? Dalawa daw ang ginawa. Isang para kay Sara Duterte, isang para sa kanya. Ayan yung kopya niya, oh. Ngayon, eto pa, meron pang isang aanga-anga. Oo, sabi. Ano kaya relo ni Na-distract ako sa relo. Sabi ni, meron isang aanga-anga, sabi, AI daw tong picture na to. AI, kasi hindi raw niya hawak yung painting. Sabi ni Rami, hindi raw hawak yung painting, guys eh. Ayan, no? Alam nyo kayong mga, hindi ko alam kung marunong ba kayong tumingin ng art o hindi, or nakaka-appreciate ba kayo ng art o hindi. Kapag ikaw ay merong hawak na art, hindi mo hahawakan yung face. Hindi mo hahawakan yung mukha. Kasi ayaw mo yan magkaroon ng fingerprint. Bobo kayo mga DDS. Palibasa, wala kayong kasosyalan sa buhay kahit konti. De, joke lang. Hindi rin naman ako, Pero mga babayan, tinan nyo, meron akong artwork dyan sa likod. Yan, yung artwork na yan. Alam nyo ba, never kong hinawakan yan? Ang humahawak dyan, mga kababayan, hinahawakan ko yan sa pinaka-base, sa ilalim. Ayun, nakita nyo ilalim. Diyan ko hinahawakan yan. Ang humahawak dyan, mga kababayan, yung panlinis ko ng alikabok.
Yun lang, ginaganon-ganon ko ng pang-linis ng alikabok yan. Oo. Uncultured swines. Correct. Sabi ni Sionjang, uncultured swines. Hindi mo talaga hawakan yung painting. Hawakan mo talaga siya sa gilid. Hawakan mo siya sa gilid kasi ayaw mo magkaroon ng fingerprint. So parang sinasabi ng mga DDS, ay di AI yan kasi hindi hawak ni Ramil Madriaga yung painting. Bobo kayo. Peasants, sabi ni Carlo Cabezon. Peasants. Correct, Nitsuerto. Kung hahawakan man, dapat naka-gloves. Yung coat, yung gloves na microfiber na gloves. Yung hindi nagkakaroon ng himulmol. Kasi syempre, pag hinawakan mo naman yan at yung regular gloves lang na cotton, sasabit yun sa painting. Pag sumabit yun, magkakahimulmol. O, di ba? Ganon. Or kung meron na siyang frame, dun mo hahawakan sa frame. Eh, wala pa tong frame eh. Hindi pa siya naka-frame oh. Naka-canvas pa siya. Ito nga, hinawakan eh. Mali yan. Dapat hindi ganyan yan. Dapat talaga ganun lang yan. Hawakan mo yan, ganun lang. Sign of doubt yung panghawak. Sabi ni Chris Angel, oo nga, ang bobo nga. O yan, sabi ni ako si Manat May, latex gloves daw. Yung latex gloves na yung walang powder, yun ang gagamitin mo. Yung walang powder. Yun. Natawa ako dun sa uncultured swines. Uncultured swines. Natawa naman ako dun. But anyway, ayun na nga. Oo. Basic yan, guys. Basic yan. Hindi mo talaga hawakan yung piece. Yung piece mismo, hawakan mo lang siya sa gilid. Oo. Basic yan. Kaya nga pag nagpupunta ng museum, hindi mo may nakasulat doon, do not touch the artwork. Oh, ano? Kasi magkaka-fingerprint. O minsan masisira pa, matatabig, masisira. Oo. 'Di ba? Pero again, mga kababayan, babalikan ko yung statement ni Ramil Madriaga. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya. Painting niya ha, painting ni Sara Duterte. So kung painting ni Sara Duterte, hindi ito 'yon. Hindi ito 'yon. Ito 'yon. For sure. Sure ball 'yan. So, mga DDS, kasi ginagamit to ng mga DDS para i-discredit si Ramil Madriaga. Pero alam nyo kasi, masyado na hong maraming nailabas ni itong si Ramil Madriaga. At mailalabas pa niya kapag siya ay umabot sa sa impeachment hearing, impeachment trial sa Senado. Oo. Ngayon, mga kababayan, simple lang naman yan eh. Simple lang naman. Kung hindi nagregalo si Ramil Madriaga, ba't hindi patunayan ni Sara Duterte na walang regalo sa kanya? Pero definitely, mga kababayan, pwede nating masabi na nag-exist yung picture. Ayan yung picture, oh. Nag-e-exist siya. Hindi yan AI. Tingnan niyo si ate. Tingnan siya. Ito ang tamang hawak. Ayan, oh. Ayan. Sa gilid. Nakita niyo yung hawak ni ate? Pag hawak ni ate. Ayan, Ito ang tamang hawak. Alam niya. Oh, alam ni ate. Ayan, oh. Yan ang tamang hawak. Sa gilid. Kasi nga, para walang fingerprint sa actual painting. Diba? Mahusay ka ate. Good job ka dyan. Oo. Kontakin mo ako. Papakommission ako sa'yo. Isang painting. Sige. Anyway. No, seryoso ako ate. Message mo ako sa page ko. Magpapakommission ako sa'yo isang painting. Promise. Kung mapanood mo man to, kontakin mo ako sa Facebook. Jared Pulido ang pangalan. Papakommission ako sa yung painting. Okay. So, ayun. Definitely, nag-exist yung painting. At definitely, ito yung painting na kamukha ni Sara Duterte. Hindi ito. Hindi ito. Ito. So,
so far, wala pa naman sinasabi si Ramil Madriaga na kasinungalingan. So far. Kaya nga yung abogado na si Attorney Dino De Leon, nagsabi na mukhang mahihirapan si Sara Duterte na sagutin yung mga issues. So, pakinggan natin to. Natin ngayon ang public interest lawyer, ang direktor po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated na si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po dito sa Pilipinas, Attorney Dino, pero magandang umaga dyan sa inyo. Kamusta? Magandang hapon dyan, no, Sandro. At saka kasama pa si Willie at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayos naman, malapit na Wait lang sagutin ko lang tong pinost ni Dindo Olorga. Ba't daw sa kanya hindi ako nagpapa-commission? Brad, nagpa-commission ako sa'yo, di ba, dito? My skin is your canvas. Si Dindo Olorga nagtato na ito. Ayan. Ito, sa loob. So, kung magpapatato kayo, mga kababayan, kontakin nyo yan si Dindo Olorga. Ayan. Itag nyo yan, magpa-schedule. Magaling. Lumalaban sa tinta yan. Oo. So, kontakin nyo siya. Ayan. Okay, tuloy natin to. Wala na sa camera pa si Willie kasi nga hindi pa tapos yung pagdinig kanina. Pero kamusta? Na-monitor mo naman, no? Medyo ang daming lumabas na bagong paratang mula dito kay Madriaga. Did we expect na talagang lalabas ito? Well, bago yung affidavit, no, April 11. So, bagong-bago yan, no? Yung yan kasi nagkaroon siguro ng chance na makuha yung cellphone, makuha yung mga ebidensya kasi nga matatandaan natin na nasa piitan itong si Madriaga, no? Pero siguro, apilan natin sa ating mga kababayan, regardless kung sinong personalidad ang ating sinusuportahan, kailangan natin mag-step back. At ang like kong sinasabi, kahit anong mangyari, isa lang yung bansa natin, isa lang yung flag natin, ang kailangan natin tingnan yung ebidensya. So, ebidensya, no? Una, ang malinaw, no? Ang mandato kasi ng House of Representatives, tingnan lang muna kung merong sufficient evidence to proceed. Ibig sabihin, hindi pa naman ito kinoconvict. Hindi pa rin kailangan sobrang i-test yung ebidensya. Kailangan lang meron silang sufficient evidence para mag-proceed, no? At anong titignan nila? Ano yung initial evidence na nakita natin? Una, makikita natin sa ebidensya na pinresenta ni Madriaga na hindi pwedeng i-deny ni Sara Duterte na hindi niya kilala si Madriaga, no? Bakit? Nakita natin yung at least dalawang video doon sa testimonya ni Madriaga. Una, yung inaabot ni Sara Duterte yung Philippine flag kay Madriaga during the campaign. Pangalawa, yung binabati niya ng birthday. Sir Ramil pa yung tawag. Pangatlo, pinakita ni Madriaga yung isang picture na meron nag-video conference sila kasama yung ISIP national officers, no? Na pinakita niya rin na close siya doon sa dalawang personalidad na link din kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte. Si Attorney Kilala ng Ombudsman at si Attorney Monsayak na spokesperson pa ni Sara Duterte at pinakita ni Madriaga na suot niya pa yung ISIP shirt, no? Ano nga ba yung ISIP? 'Di ba? Ito yung Inday Sara is the President movement na itinayo ni Ramil Madriaga na hindi makakaila dahil sobrang laki ng mga documentation na pinakita ni Madriaga na nagmo-mobilize sila nationwide. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang nito is kilala ni Sara Duterte si Madriaga at nagsisinungaling si Sara Duterte nung sinabi niya hindi niya kilala si Madriaga, number 1. At number 2, hindi rin natin makakaila na organisador nila si Madriaga sa kanilang nationwide campaign. In fact, si Madriaga pa nga ang nag-organize ng Vice Presidential Security Group, no? So, makikita natin na maraming pruweba si Madriaga na siya nag-mobilize ng maraming kampanya. So, malinaw sa ebidensya, nakilala ni Sara Duterte si Madriaga. Dahil sinungaling siya nung sinabi hindi kilala. In fact, close yung kanilang relasyon. Yun yung una. Pangalawa, ang makikita natin na malinaw na konektado dito sa impeachment kasi sa impeachment naman, ang kailangan lang natin is yung mga yung alleged graft in corruption noong panahon ng Vice President si Sara Duterte pursuant na rin doon sa decision ng Supreme Court. At malinaw na in-identify ni Madriaga yung kanyang tatlong deliveries, December 20, December 21, at December 22. At kung susumahin mo yan, Sandro, around 125 million yan, yung estima. Saktong-sakto doon sa sinasabing Pasok sa banga. 11 days, na sa totoo lang 8 days, naubos ni Sara Duterte yung confidential funds na around 125 million. No? So yung tatlong deliveries na yan, pinangalanan, in-identify ni Madriaga, sinabi niya kung saan, sinabi niya kung sinong tumanggap, sinabi niya kung paano niya dineliver, at consistent, lahat, sigurado siya pati yung mga sasakyan. Meron siyang picture, pati kung sino at paano FJ tinanggap Cruiser yung mga niya, pera no? nito, malinaw Pinicturean din na kinuwento ni Madriaga. So ibig sabihin, talagang deliver niya, no, at least based on initial evidence. Pwede pa yan i-test sa trial, pero at least sa initial evidence, there is probable cause to proceed with trial, no, para magkaroon ng chance si Sara Duterte na i-cross-examine at i-test yung ebidensya. Pangatlo, no, na makikita natin, even outside of the impeachment, tatlong bagay ang nakita natin. Una, involved ang mga Duterte sa Pogo. Bakit? Kasi kumuha si Madriaga ng around 100 million kay Maestrado Lim, no? At saka sa mga Chinese investors, no? So hindi lang sa mga sa Pogo, pati sa mga Chinese investors or sa mainland China. Pangalawa, involved ang mga Duterte sa Farmally, di ba? Si Lun Wei Xiong na CFO ng Farmally, nagkinuha na niya rin ng 175 million. Pangatlo, involved ang mga Duterte sa droga, no? Through Mans Carpios intervention doon sa magnetic lifters. Tsaka makikita rin natin na tumanggap sila ng pera kay Michael Yang na link sa droga, no? So again, makikita natin na ang mga Duterte involved sa Pogo at sa mainland China, involved sa Farmally at involved sa droga. At hindi lang ito basta kwento kutsero. Bakit? Kasi merong ebidensya itong si Madriaga. Hindi lang laway ang puhunan. Pinakita niya yung dalawang cheque, yung 84,300,000 at 4.8 million na initial
pa lang. Pumirma siya ng bank secrecy waiver at pinapasabihan niya at pinapakuha niya lahat ng mga bank accounts na link sa pangalan niya at sinasabi niya doon pumasok ang pera. So hindi lang ito laway puhunan, may trail of money. At in-identify niya mismo kung saan niya kinuha yung mga pera. So medyo nakakatayo ng balahibo actually, no? Yung mga ebidensya na ipinakita ni Ramil Madriaga at napakalinaw na hindi siya invento kasi corroborated by pictures, by videos, by paper trail, by flow of money, no? At by the consistency of his storytelling, no? So sa akin, malinaw na at the very least, may probable cause para umusad ang kaso kay Sara Duterte. At siya pumirma ng bank waiver. So ibig sabihin, Pumirma ng bank waiver. Ayun na nga. At ilang bank accounts yung pinabubuksan niya, no? In-identify niya malinaw sa kanyang affidavits kung ano-ano yung mga bangko na sinabi niya na ginawan siya ng bank account. Hindi siya nagpunta mismo doon, pero dahil makapangyarihan yung mga gumawa, ginawan siya ng bank account at alam niya kung nasaan yung mga bangko na yun at pumirma siya. So kung makasampi na yan, yung mga bank accounts na yan, Oo, yung at bank consistent yung accounts, trail of money yun na sinasabi talaga niya, yun hindi lang laway ang puhunan. Corroborated by trail of money, corroborated by evidence, corroborated by videos, corroborated by pictures, corroborated by actual physical evidence, pati yung mga sasakyan, pati yung mga klase ng bag, nandoon sa kanyang kwento. Mahirap yatang gawin katang isip yan kung ganyan ka detail yung ebidensya. At hindi pa ako nakakita ngayon ng glaring inconsistency na hindi pwedeng magtugma. Alam mo, sabi sa jurisprudence kasi Sandro, pag minor lang inconsistency, it actually lends credibility to the testimony, no? Kasi syempre hindi naman natin maalala lahat, no? So yung minor inconsistency, hindi yan may kaso, no? Ang magiging problema kung malaking-malaki yung inconsistency na halos imposible. Pero so far, yung testimonya ni Madriaga, again, consistent at corroborated by varying pieces of evidence, not just his kwento. Dahil nga pwede ring i-connect yung kanyang naging testimonya kanina. Pwede Wait, balikan natin yung pinunto ni ni Attorney Dindo. Yung punto na kung minor inconsistency lang. Halimbawa, tulad ng painting. Tulad ng painting, minor inconsistency lang 'yan, guys. Oo. Hindi yan nagpapasinungaling sa kabuuan ng kwento. Minor lang naman eh. Lalong-lalo na mga kababayan na mayroong ganitong klase ng ebidensya na nagpapatunay na nagpagawa talaga siya ng painting. Diba? Minor inconsistency lang naman. Oo. Maliit na bagay. Maliit na bagay lang yan. Oo. Diba? So it doesn't necessarily mean, kasi ang ginagawa kasi ng mga DDS, dahil daw nagkamali, allegedly, doon sa painting, wala nang kredibilidad si Ramil Madriaga. Oo. May problema sila. May problema sila. Kasi so far, maski doon sa painting na sinasabi nilang mapagkakamali ng mga DDS, nagko-corroborate pa rin yung kwento niya kasi meron talaga nung painting na mukha talaga hulma ng mukha ni Sara Duterte talaga. Ayan, no? Painting niya, 'di ba? Sinabi ni Ramil Madriaga, nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya. Painting ni Sara Duterte, ayan, no? So obviously, hindi ito 'yon. Ito yung painting. Ayan. Okay, sige. Tuloy, Attorney Dino pala, Attorney Dino De Leon. Pieces of evidence, not just his kwento. dahil nga pwede ring i-connect yung kanyang naging testimonya kanina, pwede itong i-connect doon sa issue ng confidential funds at doon din sa bank accounts na una nang inilabas ni Senator Trillanes. Malinaw, no? Tsaka makikita mo talaga na, grabe yung deliveries, yung tatlong deliveries na yon na kung maalala mo, nangyari December 20, 21, 22, saktong-sakto dun sa disbursement ng around 125 million on the same day. At kanina, alas 13 Madriaga, tinuloy naman yung hearing. Hanggang ngayon, ang pinag-uusapan ngayon is yung disbursement ng vouchers ng confidential fund. Ang findings ng NBI, marami doon, isang tao lang pumirma, based doon sa handwriting expert nila, no? Doon sa question document section nila. Ano ibig sabihin nito, no? Pati yung liquidation is dinoktor na lang para justify yung delivery of money na tinestimonya or tinestify upon by Madriaga, no? So nagtutugma at consistent itong mga pieces of evidence. So again, ang level natin ngayon is we're just looking at sufficiency of evidence to establish probable cause. Hindi pa to conviction, but definitely based on the pieces of evidence that we've seen, dapat talaga magkaroon ng trial kasi sufficient yung mga ebidensya sinabi ni Ramil Madriaga to proceed to trial. Hindi natin pwede baliwalain kasi napakalaking mga aligasyon na ito at ang lagi ko nga sinasabi, ebidensya. Kahit na sino pa ang sinusuportahan natin, suspend natin yon, tingnan natin ang ebidensya. Malinaw yung ebidensya na pinakita ni Madriaga, at least kanina, for probable cause purposes. Siguro pang huling tanong ko na lang, sa tingin mo, sapat na, no? Sa puntong ito, sapat na magkaroon ng airtight case at magtuloy-tuloy sa isang impeachment trial itong dalawang impeachment complaint? Well, definitely, kailangan bigyan si Sara Duterte ng chance to Let's cross-examine. not jump Mangyari into lamang yun conclusions. sa trial, di ba? Pero malinaw yung aligasyon. Grabe yung mga ebidensya, videos, pictures,
trail of money, consistency of the narrative, supported by handwriting experts by the National Bureau of Investigation. May mga susunod pa na mga ebidensya, kagaya na lang rin nung magiging testimonya ni Sunny Trillanes, kagaya na lang rin yung mga salin. Napakarami, both public documents, private documents, expert witnesses, trail of money, kitang-kita pictures, videos, grabe, overwhelming yung pieces of evidence, more than probable cause ito. Kailangan mag-proceed sa trial. We cannot just turn a blind eye on these glaring pieces of evidence and then we would be able to sleep at night. Hindi pwede. Kailangan ng tao ng explanation. At kung may explanation talaga si Sara Duterte, kailangan gawin niya yan sa trial. Bigyan siya ng chance to cross-examine kasi grabe ang mga paratang at grabe ang linaw ng ebidensya at this point in time. Ayan, sige, maraming salamat, Dr. Kaya dapat hindi makialam ang Korte Suprema, mga kababayan. No joke. No joke. Dapat hindi makialam ang Korte Suprema dito. Dapat hindi makialam ang kahit sinong korte dito, mga kababayan. Kasi, alam nyo mga kababayan, ang tagal na kasing nakatago. Oo. Ang tagal kasing itinago yung ganap na to eh. Oo. Ang tagal kasi itinago eh. And ngayon there's an avalanche of evidence na nakikita na natin talaga na may something eh. Oo. May something talaga eh. 'Di ba si Man Scarpio nagpunta sa RTC. Pinipigilan yung that's the last desperate move I think that they did. Tapos etong kay Sara Duterte na tumakbo sa Korte Suprema. At saka yung mga kasama niya, yung mga kaalyado niya na nagpunta rin ng Korte Suprema. Alam niyo mga kababayan, it's high time that we stop protecting the Dutertes. Kasi they have sinet up nila yung institusyon para sa korupsyon nila eh. Oo. Naglagay sila ng ombudsman na hindi sila kakasuhan in the person of Samuel Martires. Yung AMLAC, tao din nila. Di naglabas ng papeles, di ba? Until napalitan siya. Supreme Court, well, di ba? Alam na natin ang nangyari. So, I mean, at this time, kapag pinanigan pa ng Korte Suprema at kahit sinong korte ang TRO laban kay Sara Duterte, lalong makikita ang kanilang pagiging tuta ni Sara Duterte. So kung ayaw nila na isipin ng taong bayan na tuta ng mga Duterte ang Korte Suprema, ang Ombudsman, etc., dapat ipagpatuloy ang impeachment. Dapat ipagpatuloy ang impeachment. Huwag pipigilan ang impeachment. Lalong-lalo na mga kababayan, dito sa makikita nating ebidensya ngayon. Oo. Ilanding na natin to. Huwag niyong pipigilan ang impeachment. Next week, haharap daw si Sunny Trillanes, di ba? At ang ombudsman din yata, lalabas din next week. Karagdagang ebidensya na naman yan. Kanina, tahimik si Rufus Rodriguez. Hindi ko alam. Parang wala akong narinig masyado kay Rufus Rodriguez today. Why, sir? And by the way, eto. Yung Chief Justice, si Chief Justice Alexander Gesmundo, magre-retire November 6, 2026. Magre-retire na siya. November 6, 2026. Dalawa ngayon ang pinagpipilian kung sino ang magiging bagong Chief Justice. Isa doon, si Justice Leonen. At tatlo na, kasama si Amy Lazaro Javier. Kaya. Ganda. Isa doon, si Justice Leonen. Oo. May problemang malaki si Justice Leonen. May problema siyang malaki. Ano yun? Ano yung problema niya? Ang problema niya, ang mag-a-appoint sa kanya is none other than the President of the Philippines. Sino ulit presidente ng Pilipinas? Sino ulit presidente ng Pilipinas? Si President Bongbong Marcos, di ba? Pipili siya dun sa 5 na isusumite ng Judicial Bar Council.
Tapos, ano uli yung desisyon niya doon sa election protest ni PBBM na itinengga niya ng 5 taon? Ano pa? Ano uli yung decision niya sa Sara Duterte impeachment? Ay, ewan ko lang, guys. Ewan ko lang talaga. Pag na-appoint si Justice Leonen, napakabait talaga ni President Bongbong Marcos. Promise. Oo. Pero alam niyo mga kabayan, feeling ko, si PBBM kasi hindi niya tinitignan yung kulay eh. At saka kay PBBM walang masamang tinapay sa kanya eh. Basta kung sa palagay mo, ginawa mo yung trabaho mo, walang problema. So, ewan ko lang, mabait talagang tao si PBBM. Tsaka very professional si PBBM. Hinihiwalay niya yung personal sa professional. So, di natin alam kung paano magde-decide si PBBM dito. Di natin alam kung paano mag-decide si Presidente. Pero, ayun. Tingnan natin kung anong mangyayari. Sana naikinig sa'yo, Supreme Court. Sana nga hindi sila naikinig sa akin, madam. Baka hindi ako maging abogado niyan. Ay, Diyos ko. So, September yung JBC eh. So, interview yon. Mag-i-interview sila. Tapos, mag-shortlist sila ng 5 aplikante. Tapos, yun yung isusumite nila sa presidente. Oo. Yan. So, tingnan natin. Pero kasi ang alam ko, pangarap ni Justice Leonen maging Chief Justice. According doon sa kay Antonio Montalvan. Oo. So, tingnan natin, di ba? Anyway. Tingnan natin kung ano mangyayari. Natawa nga ako nung in-announce kahapon eh. Good luck. Anyway, all the best to Justice Leonen. I mean, sincerely, all the best to Justice Leonen. At sa iba pang aplikante ng pagka-Chief Justice. Okay? Hanggang dyan na lang tayo mga kapatid. Kita-kita po tayo tomorrow sa ating susunod live stream. God bless. See you tomorrow, guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.